Sinagot ni Coach Yengyao ang tsansa ng rain or shine ngayong conference. Humihingi naman umano ng 900,000 kada buwan na sweldo si Joshua Monson sa Titan Ultra at ang TNT tropang 5G sinasabing umatras muna ng negosasyon kay Monson kapalit sinambatak or heading. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nakatakdang magsagupa ang rain or shine at Barangay Ginebra ngayong Miyerkules ng gabi. Isang bakbakan na hinihintay ng karamihang fans ng makapanayam ng media matapos nilang pulbusin ang SMB sa quarterfinals. Sinagot ni Coach Yengyao ang tanong sa tsansa ng rain or shine. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Sa tingin ko magandang senyalis yon yung talunin namin ng SMB, pero maaga pa eh. Andito na kami sa semifinals, syempre, pero nagsisimula pa lang kami. Parang sa tingin naman natin, maganda yung point ni Coach Yengyao. Dahil kahit malaking achievement ang matalo ang SMB, alam niyang hindi pa yun ang dulo ng trabaho ng rain or shine. Sa totoo lang mga playoffs, maraming team ang pwedeng makontento na kagad matapos alisan ng isang powerhouse tulad ng SMB. Pero malinaw ang gusto ni Coach Yeng, manatiling grounded ang kanyang team. Para sa kanya, magandang senyales lang yon na nasa tamang direksyon na sila. Pero hindi pa sila tapos dyan. At may dahilan kung bakit mataas ang kumpiyansa ngayon ng rain or shine mga playoffs. Hindi aksidente yung pagpasok nila sa semifinals eh. Mula pa eliminations, consistent na silang magpakita ng bilis, energy at discipline na trademark ng mga team ni Coach Yengyao. Yung franchise best 7-0 start nila at pagpasok sa 5 semifinals sa huling 6 na conferences, patunay po yun na hindi na sila simpleng dark horse lang. Isa na talaga silang seryosong contender dyan. Pero ngayon, mas mabigat na ang hamon kasi nga kaharap nila ang Barangay Ginebra na gutom ding makabalik sa kampyonato matapos ang ilang beses na mapigilan ng TNT tropang 5G sa finals nitong mga nakaraang season. Kaya magiging malaking testo para sa rain or shine mga playoffs dahil hindi lang talent ang kalaban nila kung hindi experience at championship composure din ng Barangay Ginebra. At siguro yun ang gustong i-point out ni Coach Yeng na ang pagtalo sa SMB hindi pa sukatan na tapos na yung laban. Dahil sa semifinals, ibang level na ng pressure, adjustments at mental toughness ang kailangan. Pero kung magtutuloy-tuloy ang energy at confidence ng rain or shine, posibleng ito na talaga yung tamang panahon para muling lumaban para sa title matapos ang mahabang paghihintay nila dyan. Samantala, tila desidido na nga ang Titan Ultra na pakawalan si Joshua Monson sa kanilang hanay. Sa panayam ng media, inilahad ng source kung bakit. Tutukan natin si Anonymous sa report ni Snowbado sa Spain. Ayaw daw ng Titan Ultra yung offer ni Monson. Ayon sa kanila, 420,000 lang ang kaya nilang ibigay ng Titan Ultra and pwedeng mag-add sa bonuses and perks. Pero yung outright na 900,000 hindi papasa sa management. Interesting talaga tong sitwasyon ni Joshua Monson dito sa Titan Ultra dahil kung totoo nga na humihingi siya ng nasa 900,000 kada buwan habang kasalukuyan siyang nasa 420,000 salary mula pa sa kontratang pinirmahan niya noon sa Northport Batangpier. Malinaw na malaking usapin to para sa management. Hindi rin biro ang halos doble na agad na itataas ng kontrata lalo na sa kasalukuyang landscape ng PBA kung saan yung mga established superstars lang ang kadalasan na nasa ganung level ng sahod. Pero sa kabilang banda mga ka-playoffs, maiintindihan mo rin kasi kung bakit mataas ang tingin ni Monson sa sarili niyang value. Isa rin siya sa mga pangunahing scorers ng team at malaking parte ng opensa ng Titan Ultra. Ang problema lang siguro dito is base sa lumalabas na concerns, hindi lang production ang tinitingnan ng management, kung hindi pati yung efficiency at flow ng team offense. Sa stats niya ngayong conference mga ka-playoffs, nakakuha siya ng 133 field goal attempts at naka 67 field goals siya. Pero medyo kapansin-pansin yung struggles niya dito sa tres kung saan 10 lang ang pumasok sa 38 attempts. Kahit nung Philippine Cup mga ka-playoffs, hindi rin ganun kaganda ang percentage niya mula sa labas. Hindi naman ibig sabihin nito mga ka-playoffs na mahinang player si Monson o hindi niya deserve na tumaas ang value niya. Ang tingin lang siguro ng management is kailangan munang makita ang mas consistent at mas efficient na impact bago sila pumayag sa sobrang laking increase. Dahil sa totoo lang mga ka-playoffs, kapag humihingi ka na ng halos superstar level na salary, natural na mas tataas din ang expectation sa overall performance, leadership at epekto mo sa panalo ng team. At mukhang doon na papunta yung sitwasyon ngayon. Parang mahirap ng maayos pa kaya mas lumalakas ang posibilidad na matrade siya si Monson bago magsimula ang Governor's Cup. At kung mangyari man yan mga playoffs, magiging interesante kung aling team ang handang sumugal kay Monson dahil talent-wise, alam naman ng lahat na kaya niya mag-contribute. Ang tanong lang talaga ngayon is kung anong sistema
at team ang pinakababagay sa laro niya at sa role na gusto niya makuha dito sa liga. Habang humihingi si Monzon ng malaking sweldo sa Titan Ultra, suspendido naman ang posibleng transaction nito sa TNT Tropang 5G. Matatandaan sangkot ang pangalan ni Ray ng Batak at Jordan Heading bilang hinihinging kapalit ni Monzon. Tanong, bakit tila umatras ang TNT sa issue? Tutukan natin si Snow Badua sa kanyang report sa Spain. Ang usap-usapang trade na sangkot si Joshua Monzon kapalit nila Ray ng Batak o Jordan Heading ay pansamantalang naantala dahil hindi pinapayagan ang TNT Tropang 5G na magsagawa ng anumang player transactions habang kasali pa sila sa mid-season conference. So mukhang malinaw na hindi pa talaga patay ang usapang trade kay Joshua Monzon at TNT Tropang 5G. Ang dating kasi ngayon mga playoffs, pansamantala lang talagang naka-freeze ang nego dahil bawal pang gumawa ng moves etong TNT habang naglalaro pa sila sa conference. Kaya habang tumatagal ang playoff run nila mga playoffs ng TNT, mas tumatagal din na nakahold ang anumang trade talks. Pero base sa mga lumalabas na usapan, mukhang posible talagang bumalik agad sa negotiation table pagkatapos ng conference. Lalo na kung seryoso ang Titan Ultra na galawin si Monzon at kung may interest pa rin ang TNT na kumuha ng mas athletic at scoring wing para sa future nila. At sa side naman ng Titan Ultra, mukhang gusto rin nilang makakuha ng players na mas swak sa sistema at chemistry na gusto nilang buuin. Interesting din yung pangalan ni Ray ng Batak at Jordan Heading sa usapan, di ba? Dahil magkaibang may bibigay nilang impact. Si Heading, mas kilala sa shooting at spacing, habang si ng Batak naman, may playoff experience at kaya rin gumawa ng opensa. Kaya posible talagang maging komplikado pang nego, depende kung sino talaga ang mas gusto ng Titan Ultra. Sa ngayon, parang timing na lang talaga ang hinihintay. Kapag natapos ang conference at officially, pwede nang gumalaw ang TNT, doon malalaman kung simpleng rumor lang ba to or may totoong malaking trade na mangyayari bago magsimula ang susunod na conference sakaling hindi pa nakukuha si Monzon ng ibang team. Dahil base nga sa report ni Snow Badua, wini-welcome na ng Titan ang anumang nego para kay Monzon, lalo tumihingi ito ng 900,000 per month. So guys, maraming salamat.